Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May mga pulong sa kaalam nag-ingon, non potest esse ditonum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuoran ipasukan. Sa 1:8, tudling 31-32, Jesus mingon, pabilin kamo sa akong mga pulong, akong pulong kamatuoran. O ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Mao na nga si Isaias 5:13. Daghan na nga salaag nagasayop kay sila nahimulag sa pagtuon sa kaalam nga Diyos nun mampulong sa Diyos. Si San Pablo nagpahibaw ka nato og mo ning giparugan sa Iglesia Katolika. Mabasa nato sa 2 Tesalonica 5, versikulo 11, 12 ug 13. Mao kini ang tamdanan nato sa atong pagtuo matod pa sa gipanudlo San Pablo. Ako na maong balaang kasulatan. Ikaduha ang mga panudlo sa karaang mga tao kung apostolic tradition ug ang simbahan nga maong haligi og patukuranan sa kamatuoran. Maigsoon ato ning pataliwad-an sa mubo nga pagampo. Sangan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, langit nga amahan, among gipangayo, pinagi sa Espiritu Santo nga magalamdag ka namo, nga sa among pagpaambit sa imong mga pulong Ginoo, gikan sa hinasasang wisdom and knowledge coming from the Holy Spirit, nga mag-aaga ka namo sa pagpanudlo nga dili amo nga gikan sa kamatuoran ni Kristo. O hinautusab nga atong mga kaigsunan tabang sa pagampo kanunay aron nga dili nataduaon sa katalagman sama sa linog, mga linog, bagyo, baha, nga daghan kayo ang mga nagadaot sa atong kalibutan sama sa mga balay nga sunog, mga tanom nga mananap ug kinabuhi sa mga tao. Dungga kami Ginoo hiniyo sa pagampo pagsalig kanimo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atong pasalamat sa atong magagahom nga Dios nga gihatag pa kanato karon nga atong tulumanon nga katinaawan sa pagtuong Katoliko. So sa ka-istasyon nga atong gilagaran iabot na og 40 kapin katuig nga itong pag-alagad. Niya, din sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. Ubay-ubay na sa mga tuig nga kita nagpaararay sa kagamahanan sa media, pinaguluhan ni Dodong Limchua, kung siyang kapikas. Atong pasalamatan si Dodong o si Dayan niyang kapikas. Tugato sa mga pagampo nga magpadayon ang mga pagdumala sa atong mga pangulo sa simbahan. Nga atong bag-ong Arsobispo, ligdong buutan o maalamon, si Arsobispo Alberto Uy, gikan sa
Bohol. O nga to sang kanhi Arsobispo gihapon, pero ni antihe siya siyang katungdanan, pero nagpabilin nga naa siya. Alagad gihapon si Arsobispo Jose Serafia Palma. Matawag gihapon siya sa mga kadagkuan sa atong sibahan aron magpasugo gihapon siya og sa mga kaparian nga nagalagad ubos sa atong Arsobispo. Unya, dito maglangan niya uban nato si Rudy Racasa ang nabantog nga Master of Contradiction of the Bible. Nga niya ang mga iyag yung tukawan magabi pag-ablis Biblia. Ang tanaw niya ning nagkasumpaki nga mga pulong ikas Biblia. Niya sa John Porca sa mga serial sa Catholic faith. Unaw na to si Brad John Porca. Salamat Batsok, mayong hapon kanimong tanan o sa tanan nagsunod di ini. Labi na sa matalong liti si Judge Julius Ubos o sa mga kauban diyang safety o si Atty. Maningolo, mayong hapon kanyong diya tanan. Labi na sa obispo diya, si Precioso Cantillas. Ang pangutan na Batsok, usa maka libro kining Katoliko nga naguluhan o palampalantaya ng katuhanan, katuwiran. Sinulat kini ni Monsignor Abriol, pahina 105. Walay mabasa unsa nga libro sa Katoliko nga gipasimba ang mga larawan. Laing libro sa usa ka pare si Father Leo Javier, pahina 2. Nagkanayon man nga ang sagrado nga Katoliko, kami magaingon wala gayoy Iglesia Katolika nga misimba o wala gayod sugua sa pagsimbag larawan. Pero laing libro Bradsok, mingingon man, pero dako kining supak sa laing otoridad sa Iglesia Katolika. Kay si Padre Enrique Dimons, sa iyang libro, siya ang inyong pakinggan, pahina 12, giingon man, kay gisimba nato ang larawan ni Kristo kagilansang sa krus. Laing pare, si Luis Amisita, Amikita, sa iyang libro nga Catholic Katekisismo nga Katoliko, pahina 82, mingon man, enigmata na to sa buntag, bangon ta sa banig, puluhota at tubangan sa larawan o kursipiho nga diha nga mahal nga larawan kini. O kunya, lain sang libro nga gisgutan, mura man nagkalang rakas ni bangutan na Bradsok. Hubad kini sa pahina sumala sa Biblia. Umari kamo kanako dahil sa Salmo 95:6. Busa giklaro gyud nga dili ang pagsimba sa mga larawan sa Katoliko. Kay giingon man dahil sa Exodo kapitulo 20, 3-5, gidili sa Dios pagsimbag larawan. Asa may saktuan ni Bradsok nga nagka-sumpaki ni mga pare. Paliho kog patinaw sa mong pangutana. Salamat kayo John sa mga gihipos nimo mga pangutana o mga referensya may tungod sa mga kaparian nagtudlo nga walay doktrina nga gitudlo sa Iglesia Katolika nga simbahon, pagasimbahon ang larawan ingon nga Dios. Niya doon na sumpay nga dili ta mo simba sa larawan ni Kristo, sa mga larawan sa mga santos, ingon nga sila Dios. Pero nasa tayo mabasa sa Biblia nga kadtong mga balaang sagrado nga mga butang kinahanglan sa hatagan nato pagtahod nga sa English reverence. Na nasa Leviticus 18:29-30 nga you pay reverence for the sacred things. Hatagi og pagtahod ang mga sagrado nga butang. So mao na nga doon ay mga pare nga mingon nga gikutlo ni Musa ini nga igmata nato sa kabuntagon tubangan sa Krusipio, muluhod ta tubangan sa Krusipio pagsimba. Ang uban ingon san nga walay mando ang Iglesia Katolika nga pagasimbahon ang larawan. So, sa pagkatinuod,
dili wala ni magsinumpaki ay tingali lagmit lang ang pagsabot sa uban mahimong nagkasumpaki pero ang teolohiya dogmatika mo'y atong sundon o nasuat sa Biblia. Basta niya nga tekstong imong luwatan karon Exodus 23 ngadto sa 5. Ako ang Dios ug wa nay lain. Ako lamang ing simbahon kay wa nay laing Dios ako ra. Ayaw ka mo paghimog mga linilog kalarawan. O kaya ka mo pagluhod ni Ada. Kaya ko magasilot sa una, ikaduha, ikatulo, hangtod sa ikapat nga kaliwatan. So muna, masaka na ka, foundation of the Catholic faith. O sa muditso ta. Doon na ba'y mabasa sa doktrina sa Iglesia Katolika nga ang simbahan nagsugo paglilok og sinalsal nga larawan sa mga Diyos-Diyos, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, uban pa, wala. Kana mga Diyos-Diyos, they are something which is nothing. Usa ka na apirwa. Kay wa may gilarawanan. Kung may nguntag San Antonio, Santa Maria, Santa Teresa, doon na may mga buhing gilarawanan niya na. So, wa sad butudlo ang simbahan nga kanang ilang mga larawan, tawgo na to Diyos sa mga Santa Maria, Diyos na mo, mo mo sulti niya na, or Diyos Roque, Diyos Vicente, Diyos Maria, wala. So, dili angay og matarong nga naay ibutang sa doktrinas Katoliko nga wa itudlo. Narban na sa Biblia sa Salmos 15:3. Nangingon, ayaw kalimot slander. In English na, ayaw kalimot sa pulong slander. Ang kahulugan, pagtumo-tumo. Paghimo na to sa pagtumo-tumo sa pag-imbintog pulong nga ipahid sa Iglesia Katolika. Pero wa na itudlo sa Iglesia Katolika, gingan nila na og pagbutang-butang slander. Sa na siya. So, doon na ba'y larawan nga gipahimo ang Diyos? Siya gyud ang Diyos na. Exodus 25. 21-23 nga to sa unahan. Ang Diyos mitawag ni Moises, Moises, doon ako isugo kanimo. Unsa man Ginoo. Paghimo og sinalsal linilok nga larawan sa kirubin. Og ibutang na sa masig kakilid sa Holy Tabernacle. Kanang Holy Tabernacle sa kakahon nga dunay mga butang nga sagrado nga gibutang ni Moises. Ang sungkod ni Aaron, kadtong mana, salin sa mana, og ang balaan nga bato, nga gikulit ang napo kasugo. Sagrado kayo. Mao na gisugo sa Ginoo, larawan sa kirubin. O gipalapdan pas Ginoo, na sa Ezekiel 41, 18-22. Dito sa Jerusalem, doon ay dakong templo. Og suot sa mong templo, dako kayong larawan, dako kayong altar. Og diya sa altar, doon ay larawan sa tao, balaan nga tao. Doon ay larawan sa kirubin, larawan sa mga anghel. Gikulit sa mga bungbong. Og doon na bagay simbolo ni Kristo. Og sa 2 Hari 18:22. Kung mag-aampo kamo, magatubang kamo nining altar. So gisugo pagis Ginoo. Nga kung mag-ampo, magatubang sa altar. Kay diha sa mong altar, naay gipahimos Ginoo nga mga linilok nga larawan sa mga balaan. O nagingon ng Ginoo nga kini mga butanga sagrado. O kay sagrado man, matod pa sa Ginoo, tahuran ninyo ang mga butang nga sagrado. Balaan na paggamit aron mabalaan ka. Pero kung imo ning among-amungan, naa sa Ezekiel 18. Ezekiel 28, versikulo 8. Kung imo ning among-amungan ang mga balaan nga butang, silutan ko ikaw kalayo. O tiyaw mo na. Paliko na to sa balay sa Diyos, sa templo sa Diyos, doon ay mga lilinog na larawan. Asa, mabasa na sa Salmos 74, versikulo 4. Mingon ng Diyos, ang akong mga kaaway nag-andam ng mga maso o martilyo, musud sa akong templo, dugmukon nila ang akong kinulit nga larawan.
Sunugon nila nga akong balaang sibulo, silutan ko sila. Tiyan mo na? Mo na nga i-distinguish na to ang tinuod nga panudlo sa simbahan o kanang butang-butang. Nga kanang Katoliko naghimo og mga Diyos-Diyos. Di ba bakag kitsingaan ng mga Diyos-Diyos? Naa sa 2 Hari 23:5 o 13. Nagingon, ang mga Diyos-Diyos lunay pangalan, Baal, Belfior, Diana, Jupiter, Semos, Milcom. Doon na ba yung makita nimo sa templo, simbahan sa Katoliko, nga doon nilalawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter, o guban pa nga Diyos? Wala. Muna nga, ang pulong nga atong gipasabot o gipaambit karon nato, ug sa naminaw nato, kanang word nga Islander. Masa nga Islander? Pagbutang-butang. Salmos 15:3, maghimo gikag butang-butang kasa kas Ginoo. Kay kun imong ingnon nga ang Katoliko naghimo mga Diyos-Diyos, yawa di ay nagbutang-butang kaniya na. So magamping. Mao na ito yung katubag sa mga may pangutana ni John Purka nga nagsalot-salot ang mga katarungan pero wa na magkasumpake. Kung nunay gipahimo sa Dios nga hatagan natong pagtahon, larawan sa balaan. Kung nunay gidili og dili nato angay nga ludhan, larawan sa ni Baal, Belfior, Diana, Bula, Adlaw, Asira, mga bituon planeta nga gihimong Dios sa mga tao nga walay kabangkaagan. Salamat kay John Purka o retong tagdon si Brad Rodi Racasa, Master of Bible Contradictions. Salamat Bradsok o mayang hapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa maabot ni Nimong Sibya, labi na gyud sa Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong, o ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong paglantaw ka natong tanan. Aritas kasulatan Bradsok sa panultihon 15:11. Not even the word of the dead can keep the Lord from knowing what is there. How can we hide our thoughts from God? Nasayran man gani sa Ginoo ang atua sa kalibutan sa mga patay. Unsa pa kaha ang hunahuna sa tao? Panultihon 15:11, nasayran sa Ginoo ang tanan. Sa Episo 1:7, for by the blood of Christ we are set free, that our sins are forgiven. Sa Binisaya pa, kay gilukat kita, pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Episo 1:7, gilukat ta sa dugo ni Kristo, napasaylo ang atong mga sala. Sa Roma 6:23, for sin, pay its wages death. Kay ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Roma 6:23, unsa di ay ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Akong pangutana ani Bradsok, nalimpyuhan naman ka sa dugo ni Kristo, napasaylo na itong sa, nga nung amya puntang kabayan, kay buhi pamanta, paliw ko nung patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brother, mayo na imong pangutana. Mga teksto nga imong gipaambit, panultihon 15:11, nasayran sa Dios bisan ang kalibutan sa mga patay. Unsa pa ka ang mga buhi. Efeso 1:7 nga ang dugo ni Kristo nagapasaylo naglukat kanato. Nya Roma 6:23 nga ang bayad sa sala maong kamatayon. Nya ang makalilibog ini Brother Rudy nga kihan-ay nimo aron nga paabot ka nga paabot sa nang naminaw nga unsa ka nga kaniadtong gigamit dugo sa karnero, dugo sa baka, dugo sa kanding. Kato nang mabasa sa Hebrehanon 5:4-5. Mga halad sa mga paring o mga saserdote sa tinuhang Judaismo, mao mga nating dugo sa nating karnero o karnero mismo sunugon o manibisibis ang dugo sa kanding, niya unod sa baka o dugo gyapon sunugon, mulbo na. So, mao na ang ilang pagbansay kaniadto. Og tungod sa hugot nilang pag-ila nga kadtong mga dugo ug aso sa mananap moadto sa kitasan, gidawat sa Ginoo og nagapasaylo sa atong mga sala. Mao gyapon sa Hebrehanon mabasa nato nga ang dugo sa mga baka, karning, kanding o karnero walay
bunga sa tinuray nga pasaylo sa sala. Kundili ang dugo ni Kristo. Mao na nga unsa man nato pagpasaylo karon wa naman tay dugo ni Kristo. Wa na may mubisibis nato. Although sa simbahan na ana tinuod nga unod ug tinuod nga dugo. Sa simbahan na ana sa Katoliko kay namas Biblia. O gikuha ni Jesus ang paan human siyang pagampo pagkonsagrasyon. Kini mao akong lawas. Kini akong unod bisan kinsa mukaon ni ako mopuyo kaniya siya mopuyo kanako. Og kanang tawhana akong pasiluon siya mga sala. Og kanang tawhana adunay kaluwasan. So kuha siya sa kupa yang panalanginan, kini mo ang kupa kalis sa kong dugo nga giula alang sa pagpasaylo sa daghan. So mao na ang nahimo nga sakramento nga mabasa nato sa San Mateo 26, versikulo 26, 27, 28 nga dahin ni tapos katapusang parihapon. Ya ang usa ka pasiuna nato sa Lucas 1:37, ang pulong sa Dios gahom. Unsa mga butangang litukon sa pulong sa Dios may tabo na. Busa pagkonsagra niya pa yung kini akong lawas. Dili na simbolo, tinuod yung lawas. Kini akong dugo, tinuod yung dugo. Mao na nga naa diha ang sumpay sa kamatayon ni Kristo. So, sa mubong pagkasulti, unsa may sangka nato sa unsay tugbang nato ni dugo ni Kristo. Mao ang atong gugma kaniya. Atong mabasa sa panultihon 17:8 nga ang Dios nahigugma kanato kay kita nahigugma kaniya. Nya tungod niya ng gugmahan nagpaabot Ginoo unsay marka og timaan. San Juan 15:14 nga ang nahigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. So, period. Now, what is the response that we can do regarding the blood of Christ? Katong dugo ni Kristo pasabuto sa mabangis, grabing pagbunog, pagpatay kaniya. Pero yan ang gidawat. Kaya niya ang pagiha, moila ang mga tao, kinsa og unsa siya. Kaya niingon ma siya, patyako, kaya si katuok adlaw akong mabangonon akong lawas. San Juan 8:40. So, di modo, ang gugma ni Kristo nga giula niya, ang iyang dugo, tungod siya ang gugma kanato. Ang tumbasad nga makapasaylo nato, mausad ang atong gugma niya, nga magatuman ta sa sugo niya. So, instead nga kita palansang sa krus, waga sa dugo, dili na. Ipaila nato, gugma nato sa Ginoo, pinagis pagtuman sa sugo. 10 Commandments. Pasahalan na kanunay, puy na, kay mo ganay ang nato sa langit. San Mateo 19:17, datong ulitaw ng utana. Ginoo, musaon ako pag-antog langit, Ginoo. Og si Jesus mingodong kung gusto kay kang moadtog langit, tumana ang mga sugo. Di kaya nato ka ng mga bugal-bugal, mga pagsultingilan sa ito si katao. Iklaro na ni San Pablo. Nga kung magbugal-bugal ta sa si katao, pasipala ta sa ito si katao, si Kristo ang atong ipasipalahan. So manang tunan nato ang disiplina sa atong dila, kung dili daygon nato ang Dios himayaon sa atong dila. Og niya na natuman nato ang sugo ni Kristo, mapapasanon ta, mapasaylo atong sala. Maluwas pa kita. That is the meaning of blood. The blood of Christ, death of the cross, manifest His love for us. He wants that all of us will be saved. But our response, kung sa itubag nato, tuhuan nato nga naa siya. Diyos, buhato na tumanon itong sugo. Abdan tas kamatayon, siguro tas langit. Muna, Rod, ang hulagway sa tinuod nga kahulugan sa dugo ni Kristo o sa dugo nato. Dili na literal nga dugo, kundi ang gugma niya nato. Nga basla nato gugma, pinagis pagtuman sa mga sugo. Period. Buhato na nato. Muna yung makaluwas nato. Muna yung makapasaylo sa atong mga sala. Ug salamat kay Brad Rudy sa imong may pangutana. Kaya ako lagi sundan ng mga tekstong imong gamit. O John Purka. Salamat, Brad Chok. Ngay lain pangutan na, Brad Chok. Nga naman si Moises nga nangunos katauhan sa Dios sa Israel, wala makaabot sa yuta nga gisaad sa Kanaan. Namatay man siya sa Moab, tubangan sa Pitpor,
namatay siya paingon 120 ang iyang panuigon. Dili ba siya man unta ang maguna sa mga katauhan sa Dios? Ini nganong wa man magbalampuson siya sa yuta sa mayong saad. Unsa may katinawan ni Bro? Ang katinawan niya na mao nga nahigayon nga silang panaw gikan sa Egypto ngadto sa Kanaan. Nga niabot og 40 ka tuig. May more na bisag usa ka buwan lakaw padung sa from Egypt to Canaan. Pero how come nga it becomes 40 years kay ang kahimtang ni Moises ug iyang makauban nagkaaway unya daghang mga pakighilawas nga buhat nga dautan. Unya labaw tanan naglali si Aaron ug iyang igsuon si Moises og nitunga ang mga pagkatahap o pagduda ni Moises, the weakness, murag nahilis iyang pagtuo. Mura ningon nga, sa imong panaw nga nangulo ka, higo ra kang makalantaw, pero di ka kabot sa yuta sa saad nga buong kanan. That is your penalty. Penalty din na niya, mabasa na niya sa Numeros. So muna ito itubag sa pangutana, nga nga si Moises wa makalahos sa yuta sa saad. Because there was really conflict between him and his brother, Aaron. Niya prevailing kay iyang katarungan, nga doon na niya katahap pagduda sa mga katalagman. Imagine, panaw na tingalip sa misay inuntal o sa katuig, pero imagine, 40 years nga naglibod-libod suroy sa sila, wag sila kaabot, nga mahimo ra man ta nagduol, tungod sa ilang kasalanan, mga pakighilawas, dili na sa asawag bana, o dunay na yung mga pagduda, nga wa mapugni ni Moises, wa niya mapakita ang iyang makalilisang tahas sa pagpangulos katawhan gikas kaulipnan ngadto sa kagawasan. Mao sa ang leksyon nato. We have to rely on Him and surrender our faith in Him and love Him by doing the will of God. Tuman sa sugo. Maglikay sa sala. Mao na importante. Tuman sa sugo, paglikay sa sala. Mao na magkapalangit nato. Sa Brother Rudy? Napa man yung mga hinundanon kay papaybaw Brother Rudy ato sa naglang taon. Karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
Bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa CCTN Cebu Catholic Television Network. Salamat ni Brad Dodong Limsua, yung kapikas, nga natugutan gyapon ta sa pagsakay sa gahom sa media. Pinagin Dodong Limsua sa mga pagtulunan nga takos nato ikapambit aron kita makaamko sa ang dakong gugmas Ginoo kanato. Uban nato si Dennis Bacolod, diya gyapon si Brad Rudy de Casa. Atong paminawon si Brad Dennis Bacolod. Okay, mayong hapon Brad Sok, Brad Rudy, Brad June ug kanang Happy New Year di ay natong tanan. Kay atong Domingo gisaulog nato ang first day of Advent on the new liturgical year. No? Sa ito pa, para sa mga Katoliko, Happy New Year. No? No, para sa Katoliko. Now, ito may aging Domingo, Bradso, nagmarcha ang mga Katoliko, panguluhan sa mga obispo sa nakilalaing dapit sa Pilipinas. No? Ang pangutana, di ba doon na may ingon nga separation of church and state? Unya, atong Domingo, ang katuyuan nila ang sitwasyon man sa atong pangoberno. Nganong matawag, may uban mingon nga, nganong nang hilabot ba ng simbahan sa sitwasyon sa gobyerno nga doon na may separation of church and state? Ngano man? Ngano man? Ang hinungdan mo nga usara man ni kakatawhan. Kung atong tanawon ang dakong panon sa katawhan na Catholic Christians. And these Catholic Christians also belong to the democratic country of the Philippines. Saan ni kakatawhan? Muna nga, ang balang kasulatan nagpahibaw nato din sa Roma 13, 1-4. Walay kagamhanan nga mitungha siyang kugalingon, kundili ang kagamhanan, civil government, kabubuton usab sa Dios. Musa gununay pangayog buhis sa gobyerno, ihatag na, kaya nakalagad kas Ginoo. Gunya, ang naa sa gobyerno, nagabantay sa kalinaw, o kahapsay sa pagkinabuhi, o paghatag og mga trabaho sa mga tao, paghatag edukasyon sa mga tao way bayad, paghatag og ospital way bayad, para sa mga kabus. Muna nga, usara na ikakatawhan, the Catholic Christians, nila sa nato i-include ang atong mga minahal nga grupo sa different denominations. Kita lang, Catholic Christians. At the same time, we belong to the civil government. So muna nga, ang bation sa Christian people, kung doon na yung mga kahugawan ng hitabo, ngilan ng hitabo, kinahanglan mupukaw sila. Mora magyupong katawhan. So, kasagaran ang mga, kasagaran lang ha, di tama ingon tanan, nga naghimog kalapasan, mga Catholics man. Di ba? Doon natin nga yung relihiyon, pero ato lang tanaw ng lutaw ba? Because of the gravity of majority. So, kanang mga naghimo ni ana, mga Catholics, pusa ang mga Katolikosan, mapiktahan. So, they have the duty to look into the righteousness and discipline. Duhag yung righteousness of discipline. Righteousness, pangitao na to. Unsay kabubuton sa Ginoo para na to. Gusto bang Ginoo madato ta? Gusto bang Ginoo nga daghan tag balay, daghang mga sakyanan? Nya nalimtan nato nga ato mga kauban na gyapong Kristiyano Katoliko sa pagtabang sa wanay kapuy-an, way makaon matag adlaw. Nya mahimong ta nato pagtabang kay sapian ta tungod kay tahasan ta sa gobyerno sa mga dagkong katungdanan nga dagkong kantidad pagtukod og bisan unsa nya atong buslutan aron moagas dito ang dakong tubig sa gidaghanon. Sa abot daghan kwarta masud sa bulsa inay mo adto
sa katuyuan. Naghanon ng kortas bulsa, ang nabilin na atong las katuyuan nga gabuk kayo. Tungod niya na maluad lang dayon og moagi ang baha. So, it is the duty of Christians and aiming at to the brother Christians who are also members of the Philippine democracy government nato. So, muna, we are only one people. Kusa, dili tamingon nga, we destroy the truth of the matter that ang gobyerno, civil, pareho sa ka-release. Ang lain nga release mo, Christianidad, kinabuhi. Kuyog na sila duha. Dili na magbangga. So, muna, the oneness of the people, that is the answer. Kaya ang usa ka pundok nga naghimo baron og kalapasan, katolikosan. Yang kisama ng kasal bubandong nga nila, katolikosan. Because we are only one people. Di tamingon nga, mubuwag na ta sa kuan gobyerno. Hindi na mahimo. So, pag nasa Biblia, nasa San Mateo 22:21, ihatag sa gobyerno sibil ang iyas gobyerno, sibil. Ihatag sa Diyos ang iyas sa Diyos. Meaning we are obliged to our duties to being Christians. Our duties being members of the Philippine democratic government, which is known as the best kind of form of government, democracy. Sa Pilipinas, demokrasya man niya. Nagatuo nga sa ibang kalibutan, ang labing mayong kapanggamhanan ang demokrasya. Democracy, one wise man said this is the best, mo ni labing mayo nga patakaran sa pamunuan, demokrasya. Pero ang demokrasya, kinahanglan, maliko na to, pangitao na itong hustong pagkamatarong, o nga itong pagpanton, pagdisiplin sa ito kugalingon. Mo na siya. Brother Rudy. Salamat, Bradsok. O mayong hapon sa tanan yun natong mga televiewers. Kutob sa maabot ni Nimong Sibya. Labi na dia sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Pablo Ansaning Laraga, nila ni Lois Antumo Abing, o ni Marjorie and Kenneth Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Bradsok sa Ecclesiastes 4, tudling 13 at 14. Someone may rise from poverty to become king of his country, or go from prison to the throne. Sa Binisaya pa, ang kabos o kagikan, o kaha ang taong nabilanggo, adunay kahigayunan, nga mahimong hari sa iyang nasod. Ecclesiastes 4:13 at 14, ang makabos day, adunay kahigayunan, o ang taong nabilanggo, adunay kahigayunan, nga mahimong hari sa iyang nasod. Sa Sirach 31, tudling 4, poor people work hard and have nothing to show for it. And when they rest, they are still poor. Ang makabos, magbudlay pag-ayo, o wala gihapoy mahimo. Inigpahulay nila, pobre gihapon sila. Sirach 31, tudling 4. Unsa din pobre, mga kabos, magbudlay pag-ayo, pero inigpahulay, wala gihapoy mahimo. Sa Lucas 6:20, bulahan ang makabos, kay ila ang gingharian sa Dios. Unsa din mga kabutasan? Bulahan kay ila ang gingharian sa Dios. Sa Santiago 5:5, mingon ang Ginoo ngadto sa mga dato. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagara sa adlaw nga ting-ihaw. Santiago 5:5. Kung pangutana ani Bradsok, bulahan man ka ni mga dato Bradsok. Unya nganong ihaw man, bulahan man ka ni mga kabos. Ngano man nga naglisod-lisod man lang gyapon sa Sirach 31:4. Baliw kuno patinaw ani Bradsok. Doon ay hidaga mga pagkatarungan ni anak. Ngayon dato na siya tungkol kay siya ay heirs. Siya ay sumusunod sa bahandig katigayunan siyang ginikanan. Libo ka mga yuta nga dato niya daghang kay mga kwartas bangko. Ikamatay sa ginikanan kasi may magkapanunod na mga anak. So mo dato sa bay inheritance. Doon ay mga tao na dato tungod kay nakaamgo siya. Nga nga mahan nagpahinumdum dong kakugi. Pero mayroon pag-ampo, kakugi, pagdaginot,
dato ka. So iya ding dumduman ampo kanon sa Ginoo may sig lawas. Miya kugi gyud. Tigom kugi. Way sugal, way hubog-hubog, way pamabay. So nadato siya sa singut. So mo na katarungan sa Rudy nga dunay nadato. Doon na siya hitabo katarungan nga pobre kay pobre gyud. Ang iyang amahan wa gyud kay edukasyon, nya wa gyud siya kay eskwela. Nya pobre sa ginahan. Pulos la pakigbisog pagkamatay sa ginikanan, naka panunod sila gyud tayong yuta, moro ilang kabuhian nga magakaon sa kadlaw. O katuso sa kadlaw, pabilin nga pobre. Mo na status ko nila. So mingon tangan mo na mahimong dato. Ang Ginoo sad ninamdom ti kalikan sa Biblia nga niyong Ginoo. Ako nagbuot nga ang tao mahimong dato. Ako sa magbuot sa tao kun dunay pobre. Imagine that na sa Biblia. Mo na nga doon nagay pobre kay pulos dato kisa pa may siguon sa mga dato. Kisa may drive, kisa magluto, kisa mag andam sa garden. We need the poor. That's why the Bible ingon nga ang Dios na higugma sa mga kabos. Mo na bulahan. Mingon tayo luluhan naman tas Ginoo ni. Wala man. Kay tinuray gina kay ang tungod sa itong kagabos, so matay sandigan nga bahandi, bangko, negosyo. Nga itong sandigan, ginuor man, Ginoo. Nga buhi patawang ko ugma kay mananom pa ko sa akong umanggamay o maiso humay. So, mo na nga, nalipay ang Ginoo. Pobre. Kay kanon ay masangpit niya. Pero dato, ano yung sangpit? Di tama dato nagsigsangpit Ginoo. Simba ka daan daw. Magkapobre na. May pagsuri-suri ta sa magnason. Kini ang dulumtanan sa Ginoo. Kaya ang maong tao, wa makatultol sa hustong adalan sa kaluwasan. Asa mabasa sa Biblia, nasa San Lucas 9:23. Yung Ginoo, gusto kang musunod ka nako, pasana imong krus. Sunod ka nako. Og pagdumili sa imong kugalingon, pantun na imong kugalingon, sunod ka nako. Kay mahimo kang dako sa langit. So mo ni ang patakaran sa Ginoo na ang atong kaugalingon pasaan sa cross sabot atong sahon nga atong responsibilidad atong pamilya atong tabangan nga mabuhi niya kita sad maninguha sa pagpangitag maayong trabaho aron makatabang sa atong mga silingan. So mo ni ang tahas sa tao nga dunay panumduman sa how does he come to this planet, not for himself but for God and for the poor. Nga gibuhat tas Ginoo kay pinangga ta niya mangita tagpaagi nga makatabang tas pobre. Nana sa libro ni Tobias nga kung ikaw matinabangon sa pobre, mataas ang imong kinabuhi. Malinaw ni imong kinabuhi. Kung ikaw sa ka matinabangon sa makabos, dili ka pasagdan sa Dios. Mo na nga bulahan ni may natagon niya unsa may hatag na tugwata. Mo na Ginoo mingon na lang bisagwa ka dong basta buutan ka okay na. Kay imong gipas-an ang gross niya nagdumili ka sa imong gugalingon. Dumili ka pagpanikas, pagpanglimbong, nagdumili ka kay gwapo ra ba kay ka, daghang kay babae bisag dato, murag parayag nimo, kasi no ma'am. I have only one and I will go to heaven. That is my heaven to obey the Lord, not to obey my passion. Kaya itong passion mo muning kaibog Rudy. Oh. Imay ka din naman yung kamaibog Rudy. Kaya tanong ko ni mong lakaw kasi yung lakag duko. Huwag ka kamangga diya Rudy. Bitaw. Muyanghag siya ka. Oh, si Brad Dennis Bacolod. Mao day ng taas kag kinabuhi, Brother So. Nilahutay kag pila edad? 86. Oh, kay mutain mo man siya nga mutaas ang kinabuhi. Oh, sa mga gitagon. Oh, katong mga tihik dito magdugay. Pero ang pangutanan nako ba? No nga ang uban labi na sa Pilipinas, no? Basta magsugod na og beer, Pasko na kuno. Pasko na pero karon ang baruganan sa simbahan unsa man gid brad? So karon sa man kita magsugod og sa ulog sa Pasko. Kana sa tandi na to og unsay kinabuhi sa Pasko. Ang kinabuhi sa Pasko mo pagkatao ni Kristo. To live in order to suffer for others.
Mo nagpakatao si Kristo. Dito pa gani sa pasungan dito siya, dito panganak siyang inahan. Gilibutan na sila sa makaaway. Nga ipapatay ni Herodes ang bata nga lalaki. Edad og usa ka adlaw o ngadto sa 2 patay. So he was alive and he lives in order to suffer. And to suffer is happiness. Nga atong Ginoo na tao aron magpasakit. Na tao aron paghatag siyang kinabuhi para sa katawhan. Na tao aron pagpakamatay. Aron maangkon natong tibok nga kinabuhi. Mao na siya ang inganlan natong kining ideal kay nga pangandoy sa kinabuhi ba. Pero mao lagi na kanang mga taas ang kinabuhi. Actually, di kita may magbuot na sa Deuteronomio 32:39. Ako'y nagbuot nga mataw nga sa kabata. Ako sa'y magbuot sa kamatayon sa katao. Muna kung doon na tayo taas kinabuhi, pagbuot na sa Ginoo. Pero ang Ginoo, nung pahinumdong masad nga, bantay gyud ang imong paglawas. Nga, dili, muhimo mga paglapas sa kasarangan. Paglapas kasarangan, kanang pagpanabakog, sobra kayo. Inom og binom, sobra kayo. Di naman ang kasarangan. Muhagbong kita nga to sa pagkaitos sa gamay rag edad din tubo niya na kay atong magiluan atong gugalingon sama sa pagpanabakog daghan inom og hard wine daghan patay kita na pero naay atong pagpanton kaon na gusto nga para sa tong lawas niya inom og tiyuteng tubig o kam inom og tiyuteng bino basta dili maghubog-hubog na sa Biblia sa sulti ni sa San Pablo inom og tiyutay nga bino para sa kuto-kuto. Nana sa yes. Basta mo na ang pagpanton, discipline is blessing in disguise. Kaya kanong discipline gud mo natag magkalisod sa kinabuhi sige lang. Pero ampo kunya likay sa kaya niyong Ginoo likay ka sa mga tagon ka nasa proverbio ug kadtong mahinatagon bisibisa nako sa grasya o kana grasya duha may kahulugan na ang grasya sa para sa kalag ug ang grasya para sa lawas. So that is it nga ang kinabuhi nato naara siyang kamot. Ako'y magpagkatao sa bata, ako siya'y magbuot sa kamatayon. So, ngayon taga, nganong dako-dako na magkag-edad so, 85. Ang sikrito, ampo tanda ka nun sa Ginoo. Kaya mingon mo ko nga Ginoo, gusto ko pang maalagan ni mo. Ganahan ko maalagan ni mo. Pero tagil na sa kong may maglawas. Hatagisan nga bisag matiguang na ko. Makailagya po kong kinsa na kong amigo. Kaya katagbo ko sa kong amigo. Kinsa matingahan ito na. Kaya mo na nga, mailhan na nga ito nga tiguang na kita. Ron, ikaw batanon pa maka. Muna nga, tuson na basta nga tagan na tayo may lawas sa memory niya makatabang ta sa pagsangyaw sa may balita, whatever. And that is the only way. For me, that's the only way that we get closer to heaven. Because to be close to the people, helping them, we become close to God. So, muna, maduol ta sa ito yung sige tao paglagaran na doon, tayo kalibutan, dool ta sa Ginoo. Muna mangayaw tao grasya, tagan taniya, pero unahon gyud ang pagpanton sa kugalingon. Paglihok para sa atong pagtrabaho sa atong kugalingon nga maka-alagad ta. So that is it. Mao na nga sa mga katiguang o pagpanton dong. Discipline yourself. Your eyes, discipline your mind, discipline your mouth, discipline, and discipline your actions. All these things, the fruit is salvation. Yan doon na pa kayo pagkataan na ron? Okay. Salamat. Pag-usap, Bradsok. Kunya, bitso lang ko sa Biblia, Bradsok, sa Leviticus 10:18. God said, since his blood was not brought into the sacred tent, you should eat the sacrifice there, as I commanded. Mingon ang Ginoo, tungod kay wala ninyo dadaang dugo, niini ngadto sa sulod sa balang dapit, inyong untang gikaon dito sa balang dapit, sumala sa akong sugo. Leviticus 10:18. Ang dugo ipakaon sa Ginoo. Sa buhat 22:16, and now, why wait any longer? Get up,
and be baptized, and have your sins washed away by praying in Him. Sa Binisaya pa, busa pagpabunyag na kamo, aron mahugasan sa inyong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Sa Mateo 3:16, human gayud sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit, ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Nagpabunyag si Hesus Bradsog. Ang bunyag ay hugas sa sala. Akong pangutana, unsa may salang Kristo Bradsog nga nagpabunyag man? Paliw ko ng patinawan ni Bradsog. Ang usa sa katarungan ng magpabunyag mao ang paghugas sa atong sala. Labis bata sa lang panulundon. Pero na sa Galatia 3:29 nga ang atong pagdawat sa bunyag mao ang pagsulob sa Dios diya kanato. We put on God on ourselves. Mao na siya ang Galatia 3:29. So di modo nga si Kristo walay sala. Nga angay kay himuon niya ang pagbunyag para paghugas siyang sala. Kaya mo sa ato nang mabasa sa Hebreo 14:15 nga si Kristo gilibutan sa mga tintal o pagsulay pero nagpabilin nga wa siya sa inom magana kay mo man imong nakita sa Biblia kay oh. So mo na ang pag amping sa tong kagalingon sa Hebreo 14:15 hibawta nga si Kristo ay sala. Kung ano nagpabunyag man siya aron matuman ang nasulat. Pasagling lang Juan nga bunyagan ko nimo. Pasagdan nato nga matuman unsay alang niini. So sa pagpabunyag ni Kristo niabot ang extraordinary and very unique revelation, and that is the Trinity. Kay ang ituon sa mga tao niya sa karang tugon as 45:5 usara ang Dios go lain si Yahweh. Pero pagpakita ni Yahweh og sa anak nga gibunyagan diya sa Jordan og ang Espiritu Santo nga tuo ka persona. So nakaingon gyud ang mga tao nga nagtuon dunay gyud ay tulo ka persona. Munang gisuwat sana sa 1 Juan 7:5-8 dunay usa lamang sa ka pagpamatuod. Ang pagpamatuod sa Dios nga ang pulong, ang maong tubig, ang Espiritu, maong amahan, o ang dugo nga maong si Kristo. There are three that bear record in heaven. The Father, the Son, the Holy Spirit, and these three are one. So makita na ito, usar ganda ang Diyos. Pero doon ito ka personas. So that was revealed by God through the instrumentality of baptism of Christ. Pagbabunyag ni Kristo, manigwa man ito. So hibaw, mo din labas tanan ang iyang pagpaubos, humilidad, humility. Kay wa mo siya mamugos gyud ni Juan. Siya kuha niya kasi kung lista. wala. Pero tuman si San Juan Bautista. O kadto nagpakita sa nga si Kristo, mapaubsanon kayo. So doon na ito. Ya sa Galatia 3:27, dili na to malimtan, nga ang bunyag dili lang kay pagpasaylo sa sala. Pagsulob ni Kristo nga ni kanato. Mo na bunyagan na yung bata aron masulob niya si Kristo. So mo na tubag sa mga pagkutanan, Brad Rudy. Salamat kayo. Brad Dennis Bacolod. Nagisgot manggutag ganiya ba Brad so ko may tumot og gidan. Nay panultihon masamang damo matagal mamatay. Karon unsa man ni katinuod? Ayaw nga masamang damo ka matagal man. Dili na tinuod yun. Sa imong sitwasyon lang. Kay mo na gamiton sa kon ba sa uban ba nga masamang damo man dugay na matay. Unsa may kasulti nimo bahin ani brother so tinuod ba na or patuo-tuo lang na? Dili ginatibok nga tinuod ba sig manay na tinuod nga ilabihan dugay namatay kay sige lagsugal sig pamabay mi Ginoo.
Hindi kalitan na ito kamatayon na impirno ganyan na. Ato lang ilay gaya nito ana pero dito do dumatay ng kamatayon iya gyud ang pagbuot sa Ginoo. Mo na nga mga dunay sa kagis mga santos daghang mga santos nga bata pa kayo nabalaan si yes San Juan Evangelista. Oh. Pero dako dito gaw sa San Juan. Katong San Juan nga kauban niya si nga Si usa ka santo sa katong the Eucharistic young man nga namatay si bata pa Carlo oh Cutis. Kutis Oo. see pila may edad na to Wala Lucy edad, Oh. bata pa rin. Marap kayo siya to wag mo sabot nga kasala siya kay Centress of the Child Jesus. oh so kanang ingon nga masamang damo na yan dautan nga sagbot dugay mamatay ang taong dautan dugay mamatay usa na kapadalangin taas siya gidad daghan pa ipabuhat sa Ginoo pero naghimo siya sa Ginoo tagan talinig chance pero pakitaon ko ni San Pablo balik kay sa Ginoo San Pablo bitaw mutok ila Ginoo pero biyang na igos kailat ingon siya kinsa ka man Ginoo ako si Jesus nga mo gilutos na converted siya Mato nga. Bitaw ko mo dunay usa ka leader sa charismatic ni sulti ani. Ingko nga si Moises masamanda mo ito. Dugay mo kin matay. 120 to siya dong Oh, so di na tinuod. oh gina tinuod Oo. nga patriarka Oh, mga patriarka. So. kapinagatos ng edad. Oo. Salamat kayo, Brad Rudy. Muna. Brad Dennis Bacolod nga hiyusata sa pagtuon, pagpaambit. Labaw sa nandun ay nakabasa na ko diya sa Facebook. Totoo pala. Sa may kahulugan na dong. Totoo pala. Tinuod yun. Ha? Tinuod yun. Totoo pala. Pero kini diya siya, totoo pala. Morning dalan na to sa langit. Ang primerong tuo, pagtuo sa Diyos. Anas Biblia, Roma 3:28. Kung nagatuo ka sa Diyos, pagaluwason ka niya. Kadua, pagtuman sa sugo. San Mateo 19:17. Ingon ang Ginoo nitong datong ulitaw. Kung gusto kang malangit dong, tumanang sugo. So duha na, tuman. Niya pa, pagampo mo na. Mateo 26:41. Pagampo kanunay. Aron dili ka magpildis panulay. Ikaw pat, lahutay. Mateo 24:13. Kadto ra makalahutay maluwas. So, totoo pala. Oh. Duha ka tuo, niya pala, pagampo ni pala, niya lahutay. Ang unang tuo, kagirang tuo, tuman. So, tuo pala. Oh, sa to siguro na. Salamat kayo niya atong pasalamat ka sa Ginoo siya mga kaayo nga bisan mga katalagman na gyapon ang pakigbisog ug pagampo sa mga katawhan. Sa talisay pasalamat in taon ng mga katawhan nga bisan sa bangis nga katalagman nga may 4,000 tingali way nawad anong mga panimalay. Pero ang pakigbisog si mayor pagampo niya pagpangigtabang kanang labi na sa pagkaon sa mga tao nga naa sa gym, mga eskwelahan. Katuho sila mong kaon niya. Gusto kaduha may mamahaw, kaduha sa maniuto, katuho sa kaduha sa manihapon. Tungod sa kadaghan sa gasa para sa pagkaon. Ay lang kinanglan lang nga relocation nga doon na untay yuta nga makatukod silang balay. O ang mayor, mga butang tao sa talisay, nag-ampo sad nga hinauton ta matabangan ni aron madali makatabang sa mga kabus nga nawad ang panimalay. Anang uuni na ang mayor gyud pagpangita gampo kanunay. Base na lang di madugay ang ipangayo sa mga tao mabot gyud. Salamat kayo, salamat ni Brad Rodi Aracasa, Dennis Bacolod ug si John Porca. Kita naman tiyalin tulong, no? Oo. Salamat. Salamat kay Ginoo sa imong paghatag na muning higayon ning katinawan sa pagtuong Katoliko. Dios magapanalangin ka nato. Hinautunta nga nakaambit mo o sa labing minong danon nga para sa kalawasan. Totoo pala,
Oh, pagtuho, pagtuman, pagampo, lahutay. Wala. Tagalog na kayo. Tagbota po ni atong tulamanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Amen. Yes,